Sa mahabang kasaysayan ng telebisyon at pelikulang lokal, madalas na ang mga pangunahing bida ay nagtataglay ng perpektong katangiang pisikal, matangkad na pangatawan at kaakit-akit na mukha. Gayunpaman, may mga pambihirang pagkakataon kung saan ang hilaw na talento, natural na karisma at hindi matitinig na determinasyon ay nagwawagi laban sa mga nakasanayang pamantayan ng lipunan. Ang buhay ng tanyag na aktor at komedyanteng si Romeo "Romy" Kedeng Pastrana na mas kilala ng milyong-milyong mamamayan sa bansa sa kanyang tanyag na bansag na Dagul ay isang buhay na patunay sa katotohanan ito. Sa pamamagitan ng kanyang natataking anyo na dulot ng kondisyong dwarfism, hindi niya pinahintulutan ang kanyang pisikal na limitasyon upang maging hadlang sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Si Romeo Kedeng Pastrana ay sinilang noong 5 ng Oktubre 1958 sa lungsod ng Victorias sa lalawigan ng Negros Occidental. Lumaki siya sa isang payak na kapaligiran kung saan maaga niyang naranasan ang mga hamon ng pagkakaroon ng kondisyong medikal na nakaapekto sa kanyang paglaki. Noong kanyang kabataan sa probinsya, madalas siyang maging sentro ng panunukso at pambubulas ng kanyang mga kalaro at kapwa-bata dahil sa kanyang kakaibang tangkad. Si Romeo ay kinasal kay Aljen Pastrana na sa ibang mga ulat ay kilala rin bilang Lenny Pastrana. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng 4 na anak. Naninirahan ng pamilya sa barangay San Jose sa bayan ng Rodriguez sa lalawigan ng Rizal. Para kay Romeo, ang kanyang asawa at mga anak ang kanyang pinakamalaking kayamanan at ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy siyang naghahanap ng mga legal na paraan upang kumita ng salapi sa kabila ng kanyang mga pisikal na karamdaman. Bago pa nakamit ni Romeo Pastrana ang katanyagan sa telebisyon, ang kanyang buhay ay malayo sa marangyang pamumuhay ng mga artista. Dahil sa kakulangan ng mga regular na oportunidad sa trabaho para sa mga individual na may kagaya niyang kondisyon, pinasok niya ang mga maliliit na mapagkakakitaan sa kanilang lalawigan at maging nang lumipat siya sa Maynila. Ginamit niya ang kanyang boses upang mag-aliw ang mga tao at madalas siyang sumali sa mga patimpalak sa pag-awit sa kanilang komunidad upang makatulong sa mga pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Ang kanyang tunay na talento sa pag-awit at pagpapasaya ay nagkaroon ng malaking epekto na maging bahagi siya ng novelty songs noong huling bahagi ng dekada 90. Ang kanyang mga natatanging estilo sa pag-awit na sinamahan ng kanyang nakakatuwang persona ay nag-viral sa sinaunang pakahulugan nito, kung saan ang mga tao ay nagpapasahan ng mga kopya ng kanyang mga pagtatanghal. Ang proyektong ito ang nagsilbing mitya upang mapansin ang kanyang potensyal, hindi lamang bilang isang mga awit kundi bilang isang ganap na komedyante. Ang pinto ng industriya ng showbiz ay opisyal na nagbukas para kay Dagul noong 1998. Siya ay personal na nadiskubre ng sikat na singer, actor at direktor na si Randy Santiago. Nakita ni Randy ang kakaibang potensyal at natural na likas na katatawanan ni Romeo habang ito ay nagtatanghal. Dahil dito, nagpasya si Randy na isama siya sa mga proyekto sa telebisyon. Si Randy Santiago rin ang nagbigay sa kanya ng tanyag na screen name na Dagul. Ang pangalang ito ay nagmula sa salitang Kapampangan ng ibig sabihin ay malaki o matangkad. Matapos ang kanyang pagkakadiskubre, agad siyang isinama sa mga variety shows at mga sitcoms. Ang kanyang unang malaking exposure sa telebisyon ay naganap ng maging sparring partner siya ng batigang komedyante na si Long Mejia sa sikat na sitcom ng GMA Network, ang Cool Ka Lang, na ipinalabas noong taong 2001. Ang kanilang tambalan ni Long Mejia ay nagustuhan ng publiko dahil sa kanilang epektibong palitan ng mga biro at ang malaking kaibahan ng kanilang mga pisikal na itsura. Mula rito, lumipat si Dagul sa ABS-CBN Network kung saan naging regular na bahagi siya ng sitcom na Okay Fine Whatever kasama si Aga Mulak noong 2002 hanggang 2005. Ang rurok ng katanyagan ni Dagul ay naganap noong taong 2005 nang ilunsad ng ABS-CBN ang sikat na Sunday children's sketch gag show na Gawin Bulilit. Sa programang ito, si Dagul ang natatanging adult mainstay o ang nag-iisang matandang aktor na regular na kasama sa cast sa loob ng 14 na taon hanggang sa nagtapos ang programa noong 4 na Agosto 2019. Habang ang mga batang kasama niya sa show ay nagtatapos at pinalisdan ng mga bagong batch kapag siya ay nagbibinata at nagdadalaga, si Dagul ay nanatiling anchor ng programa sa ilalim ng direksyon ni Bobot Mortiz. Ang kanyang pagganap sa mga skits tulad ng Doug's Tractionary, Kung Fu Shusei at Dagul Twisters ay nag-iwan ng malalim na alaala sa mga kabataang Pilipino. Si Dagul ay nagtataglay ng isang uri ng komedya na hindi mapanakit. Ginamit niya ang kanyang dwarfism upang magdala ng saya ng hindi nawawalan ng dignidad. Ang kanyang pagiging natural sa harap ng kamera at ang kanyang mahusay na pakikitungo sa mga bata sa Gawin Bulilit ay nagpakita ng kanyang pagiging mapagmahal na ama. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa telebisyon, ang buhay ni Romeo Pastrana ay hindi dumaan sa kawalan ng mga kontrobersiya.
Ang unang kontrobersiya na kinasangkutan ni Romeo Pastrana ay naganap noong ika-18 ng Hulyo 2020 sa gitna ng umiiral na mahigpit na lockdown at enhanced community quarantine dahil sa pandemya ng COVID-19. Si Dagul kasama ang kanyang mga kasamang komedyante na sina Long Mejia at Jean Padilla ay inaresto ng mga otoridad sa bayan ng Santo Domingo sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ayon sa mga opisyal ng pamahalaan, ang tatlong artista ay pumasok sa border ng lalawigan ng walang kaukulang travel authority, medical clearance at iba pang mga legal na dokumento na kinakailangan sa ilalim ng mga protocol ng Interagency Task Force. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding galit sa mga lokal na mamamayan at opisyal. Partikular na kay dating Ilocos Sur Governor Ryan Luis Singso na nagutos ng agarang investigasyon at nagrekomenda na ideklara ang tatlong komedyante bilang persona non grata sa buong lalawigan. Ang ikalawang kontrobersiya may kinalaman sa kanyang karera sa lokal na politika at ang mga akusasyon ng anomalya sa kanyang pamamahala noong taong 2010. Matapos ang kanyang kasikatan sa telebisyon, pumasok si Dagul sa politika at nawagi bilang nangungunang barangay kagawad sa barangay San Jose, Rodriguez, Rizal kung saan ginamit niya ang slogan na The Little Man with a Big Heart. Gayunpaman, noong panahon ng kanyang panunungkulan, hinarap niya ang mga pampublikong batikos at reklamo mula sa ilang mga katunggali sa politika at mga lokal na residente hinggil sa pamamahagi ng ayuda at pondo ng barangay. Bagamat walang formal na hatol ng pagkakasalang ibinabalaban sa kanya, ang mga isyong ito ng nepotismo at hindi malinaw na paggasta ng pondo ay nagdulot ng lamat sa kanyang imahe. Ang ikatlong malaking isyu na yumanik sa kanyang personal na buhay ay ang matinding krisis sa pananalapi at ang mga usapin ng pagkakautang na lumabas sa publiko noong Marso 2022. Sa isang emosyonal na panayam sa tanyag na vlog ng talent manager na si OG Diaz, hayagang inamin ni Dagul na ang kanyang pamilya ay lubog sa utang matapos mawalan ng regular na kita mula nang matapos ang Going Bulilit noong 2019. Ang kontrobersiya ay uminog sa kawalan ng paghahanda sa pananalapi ng aktor sa kabila ng kanyang 14 na taon na pananatili sa isang sikat na programa sa telebisyon. Ang publikasyon ng kanyang mga unpaid bills, mga utang sa mga kapitbahay at ang kawalan ng kakayahang pag-aralin ng kanyang mga anak ay nagdulot ng magkakahalong reaksyon mula sa mga netizens. Ay kaapat na isyu ay ang kontrobersiya sa likod ng kanyang hindi pagkakasama sa muling pagbabalik ng programang Going Bulilit noong Hulyo 2024. Nang inanunsyo ng pamunuan ng ABS-CBN at ni Director Bobot Mortiz na muling ipapalabas ang Kiddie Gag Show, marami ang umaasa na si Dagul muli ang mamumuno bilang adult mainstay. Gayunpaman, siya ay opisyal na pinalitan ng bagong komedyante na si Renz Joshua Banya na mas kilala bilang si Baby Giant. Bagamat nagpaliwanag si Baby Giant na nakaramdam siya ng matinding pressure at ang desisyon ay dahil sa kalusugan ni Dagul, hindi nito ganap na napawi ang hinala ng publiko na may naganap na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kampo ni Dagul at ng mga producers ng programa. Ang ikalimang kontrobersiya ay ang mga paulit-ulit na maling balita o death hoaxes na kumalat sa internet sa pagitan ng mga taong 2021 at 2023. Sa ilang mga pagkakataon, may mga peking balita at mga video sa YouTube na nag-aangkin na si Romeo Pastrana o Dagul ay pumanaw na dahil sa kanyang mga malubhang karamdaman. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding emosyonal na ligalig sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang asawa at mga anak na kailangang sumagot sa mga tawag mula sa mga kamag-anak at kaibigan na nagtatanong kung totoo ang mga ulat. Sa kasalukuyang panahon, ang buhay ni Romeo Pastrana ay patuloy na umiikot sa pagitan ng kanyang pamilya, kanyang kalusugan at ang kanyang unti-unting pagbabalik sa mundo ng telebisyon. Marami nagtatanong kung siya ay lubusan ng naghihirap. Ang katotohanin dumaan ng kanyang pamilya sa napakatinding krisis sa pananalapi pagkatapos ng taong 2019 dahil sa kawalan ng regular na proyekto at ang mataas na gastusin sa kanyang mga gamot at sa edukasyon ng kanyang mga anak. Upang makaraos sa pang-araw-araw na pangailangan, nagtayo ang kanyang pamilya ng isang maliit na sari-sari store sa kanilang tahanan sa Rizal na personal niyang binabantayan kapag ang kanyang asawa ay abala sa mga gawaing bahay. Bukod dito, naglingkod din siya bilang pinuno o head ng command center sa kanilang lokal na barangay hall. Hinggil sa kanyang kondisyong medikal, si Romeo ay humaharap sa mga matitinding hamon na dulot ng kanyang katandaan at ng kanyang kondisyong dwarfism. Sa kasalukuyan, siya ay hirap na at hindi nakakalakad ng mag-isa dahil sa labis na timbang o pagiging overweight para sa kanyang maliit na binuo na katawan. Ang kanyang mga tuhod at binti ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang katawan. Hindi na siya makatayo ng matagal at madalas na siyang gumagamit ng wheelchair upang makakilos. Sa kanyang mga nakaraang pahayag, inamin niya na kapag kailangan niyang pumunta sa kanyang trabaho sa barangay, madalas siyang buhati ng kanyang mga anak na lalaki dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang humakbang. Bukod sa problema sa mga binti, patuloy din niyang ginagamitan ng maintenance na gamot ng kanyang hypertension o mataas na presyon ng dugo. Opisyal siyang nagbalik sa telebisyon sa pamamagitan ng sikat na primetime action drama serye ng ABS-CBN, ang FPJ's Batang Quiapo, na pinagbibidahan ni Coco Martin sa naturang serye
Ipinasok siya ni Coco Martin upang gampanan ng karakter na si Pido, isang lalaking naka-wheelchair na nakatira sa komunidad ng Quiapo. Ang mas nakakatuwa pa rito, kasama niya sa serye ang kanyang totoong anak na gumanap naman bilang kanyang anak sa kwento na si Pipay. Ang proyektong ito ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at karagdagang kita upang matustusan ang kanyang mga pangailangang medikal at pag-aaral ng kanyang mga anak. Aktibo rin siya sa paggawa ng digital content sa kanilang YouTube channel. Mula sa kanyang mga simpleng kanta sa probinsya hanggang sa pagiging isang icon ng komedya sa programang Gawin Bulilit, napatunayan niya ang kanyang halaga sa kasaysayan ng telebisyong Pilipino. Bagamat ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay puno ng mga pagsubok sa kalusugan at pananalapi, ang kanyang pagtanggap sa kanyang mga limitasyon at ang patuloy na paghahanap ng paraan upang maging produktibo ay isang kahangahang katangian.